Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang matinding paninira ng mga kalaban sa politika ni na Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Target sila ngayon ng black propaganda. Okay, unahin natin itong kay Attorney Vic Rodriguez. Kahapon mayroon siyang live sa Facebook. Title niya is Black Saturday Black Propaganda. Tapos sinabayan niya ng post ito sa kanyang official Facebook page. Ganon din, Black Saturday Black Propaganda. Basahin ko ha. Sa nalalabing 21 na araw ng kampanya, inaasahan ko ang higit na paglaganap ng mga malulupit na black propaganda laban sa akin. Ito ay bahagi ng organisadong atake ng mga tiwali at eksperto na pambubudol na pipilitin idiskaril ang ating kandidatura na higit lumalakas habang papalapit ang araw ng eleksyon dahil sa tiwala, tulong, suporta at pagmamahal ninyo mga mamamayang Pilipino. Manatili tayong focus sa layon na mawakasan ang katiwalian, korupsyon, kagutuman, kriminalidad, drogat, panghihimasok ng banyagang interes na siyang tunay na ugat at dahilan sa paglaganap ng kahirapan sa ating bansa ngayon. Gawin nating inspirasyon ang desperasyon ipinapakita ng mga nakakubling kalaban gamit ang sandata ng paninira upang higit pa nating pag-ibayuhin ang ating kampanya at pakikipaglaban sa panlilinlang, pananakot at pandaraya hindi lang sa number 56 sa balota kundi sa buong Duterte. Okay. So, ayan po. Laban lang tayo, Attorney Vic. Nasa iyo ang suporta ng sambayanang Pilipino, pati mga kasama mo sa Duterte 10. Talagang sulit ang pagboto ng Duterte 10 at may plus 2 pa. Okay? So, may nabasa kong post ni Teo Moreno. Basahin ko lang yung post ni Teo Moreno tungkol dito ha. Kasi ito daw palatandaan na na on the rise si Attorney Vic Rodriguez. Okay, sabi ni Peter Teo Labenya. Hindi pala Teo Moreno. Peter Teo Labenya. Post niya 1 hour ago. Crab mentality is what drives those who are pulling down Attorney Vic Rodriguez with black propaganda. But this only confirms he is on the rise. He is on top. The evil ones are at the bottom pit, dirty with mud. Lumalapit na si Attorney Vic. Attorney Vic, Philip Salvador, Congressman Dante Marcoleta. Sino pa yung pwede Attorney Bundok. Lumalapit na sila. Of course, insured na po si Senator Bato at Senator Bongo. So, dumadami na yung habang papalapit, I believe talagang maraming makakapasok na member ng Duterte. Okay, so ito naman. Ano naman yung paninira nila kay Congressman Dante Marcoleta? Ito, may nagpadala sa akin ng post. Sikat Servos. Post pa ito noong June 10, 2020. So, ang tagal na. Nire-revive lang nila. So, ang title nito is, He who hates the cross is the enemy of God. Again, this man, sabi, Congressman Rodante Marcoleta filed House Bill 4633 that if passed
all religious images such as the crucifix or religious images and hospital suites will become optional. So, tinignan ko, mayroong nakapost dito yung House Bill 4633. Very clear naman. Optional. I am not against the cross. Kailang, ito, maganda yung explanation ni Congressman Dante Marcolita, itong ipinail niya na ang Pilipinas is a multicultural mix of faith. So, sa mga kapatid nating Roman Catholic, so okay, nandiyan yung crucifix. Kaya lang, may mga kapatiran din tayo na hindi sila komportable na mayroong crucifix sa kanilang hospital suites. Ito, hospital suites, yung mga pangmayaman, suite. So, ang explanation dito is optional. So, what is wrong kung gawin lang optional? Hindi naman talagang pinapatanggal. Hindi ipinagbabawal. Depende na sa tao. Example, kapatiran nating mga Muslims. Ang dami kaya nila. How many million Filipino Muslims? Ma-hospital sila. May nakabitin na crucifix. So, optional sa kanila yun. So, pwede na lang pabayaan lang doon. Okay lang. Yan lang kung gusto nilang wala. Edi, optional. So, to me, there is nothing wrong. Ito, inilalabas lang nila para panira kay Congressman Dante Marcolita. Kaya lang, in short, hindi naman ito naipasa. Wala namang batas na ganyan. Correct me if I'm wrong, hindi ito naipasa. Inilalabas lang nila ito para galitin ang mga kapatiran natin sa Catholic faith para wag nilang iboto si Congressman Dante Marcolita. But all this, wala na. Puros paninira na lang ito. Ibig sabihin, mabungahon itong dalawa, Attorney Vic and Congressman Dante Marcolita, mabungahon kaya binabato sila. Kaya lang, pagdating ng Mayo 12, hindi na nila mapipigilan ang Duterte Magic, ang Duterte 10 plus 2. Yun po ang magpapanalo sa mga kandidato ni Tatay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon.